Gulay naman ulit tayo mga lods, medyo naparami yung kain natin ng karne nitong nakaraang Pasko. Pagka talaga sunod-sunod yung kain mo ng karne, mamimiss mo yung gulay. Hiniwa ko lang ng maliliit yung pechay, bumili ako ng isang tali. Igigisa ko lang yan, lalagyan ko lang ng itlog. Bukod nga pala sa itlog na i-ready ko na rin yung sibuyas, bawang at saka yung kamatis. Mahal pa rin yung kilo hanggang ngayon pero bumili pa rin ako kahit isang piraso lang. Pwede namang hindi maglagay ng kamatis, optional lang naman yun. Tuwing magluluto kasi ako gusto ko merong kamatis, masarap kasi kapag meron. Lalo na kapag igigisa lang, after ng bawang isinunod ko naman itong sibuyas. Igisa lang natin to ng ilang minuto hanggang sa mag-iba na yung itsura ng sibuyas. Pwede na natin ilagay itong kamatis, pakagisa lang natin. Maganda kasi kapag lutong-luto. Habang nagigisa ako, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. At kung pwede maglalambing na rin ako, paki-like and share mo naman para madami makapanood. Kapag naluto na, pwede na natin durugin para lalong lumabas yung lasa at yung katas ng kamatis. Tapos tsaka naman natin ilagay yung gulay. Bali hindi na muna tayo maglalagay ng tubig dito. Ang gagawin lang natin, isasangkotsa lang natin to ng ilang minuto. Kung nandito ka na sa part ng aking video, ibig sabihin nagustuhan mo. Paki-like and share mo naman para lalong dumami yung makapanood sa atin. At gusto ko lang i-welcome yung mga nakapollow sa akin at sa mga bagong followers. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta. Nalagyan ko na rin ng powder na paminta at granule pero konti lang yung nilagay ko. Isunod naman natin yung tubig pero konti lang yung inilagay ko. Gisa lang kasi yung gagawin ko sa pechay. Dagdagan nyo na lang ng sabaw kung sakaling madami kayo, lalo na kung merong batang kakain. Habang pinapanood mo ko at hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. 3 to 5 minutes lang natin itong pakukuluan. Maliliit lang kasi yung pagkakahiwa ng pechay kaya madali itong maluto. Kaya kung nagtitipid ka, ganyan na lang yung gawin ninyo mga lods. Gisa mo lang yung pechay tsaka mo lang lagyan ng itlog. Sa mga hindi pa nakatry ng ganitong ulam, masarap din ito mga lods. Lalo na sa tuwing nagtitipid kami, ganyan yung ginagawa namin. Isa din ito sa mga niluluto namin lagi. Tapos maglagay na rin tayo ng pampalasa. Asin nga pala yung ginamit ko pero konti lang muna yung inilagay ko. Para kontrolado natin kung sakaling kulang pa, tsaka na lang tayo magdadagdag. Haluan lang natin para pantayin lasa. After ko mahalo, tsaka ko naman tinikman. Pagtikim ko, sakto na yung alat kaya hindi ko na din dagdagan ng asin. Pinainin ko na lang ng ilang minuto. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating ginisang pechay na may itlog. So paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat po sa inyong panonood.